pastor, pagkilos, pamamaraan, ay lahat po ay sa kaparaanan ng Diyos. Although, okay ba? Ba't para akong may echo, anak? Sige. Yan. Although, hindi ba yun makaka-apekto sa... Okay. So, kasama po ng pagkakataon, patuloy ang aming pagbati sa dakilang pangalan sa ating inawit. Ano po? Tunay na Diyos sa ating mga buhay. And kaya nga po, I pray sa mga napapatunayan natin sa buhay, tulad ni Haring David, as may pep talk kanina, ay mas higit tayo sa ating kapanahunan dahil, sabi ko nga last Sunday, prelude, naihayag na nai-reveal na ang mga sikreto ng Diyos. Atin na lang pong aalamin sa Biblia. Atin na lang pong paniniwalaan at isa sa pamuhay. No? Sila, sa panahon nila, naghahangad sila, makatagpo yung tagapagligtas, makaranas ng mga dapat sa buhay, etc., etc. Sa atin po, sa ating kapanahunan ay nariyan na po, nais na ng Diyos iparana sa atin ang lahat. Although, syempre, lagi namang sinasabi ni Pastor yun And then, of course, sa aspeto ng pamumuhay natin sa labas, pwede tayong tinatawag namin terminology na parang si Jekyll and Jekyll ba yun? Dalawang pagkatao. Alam lahat po yan ng Diyos. So I speak today sa isang mahalagang pagkakataon. Kaya nga, muli, babalikan natin ang ilang mga katotohanan sa mga sikreto ng Diyos na yon na inire-reveal na niya sa atin. Kung tayo man po ay mga Kristiyano na dapat sa edad natin, ay alam na natin yung mga dapat na sikreto ng Diyos na hindi alam ng mga unbelievers, doon ko naman lagi yung pinauunawa. 1 Corinthians 5 speaks of tayong iglesia, no? Wala ka monitor, anak. And sabi nga, sa aspeto na yon, malaki ang kaibahan. Kaya as I move on sa ating pag-aaral, hindi natin pwedeng iugnay ang sarili natin. Kasi, sige, may katanungan ako. Lahat po ba tayo dito ay niligtas na ng Panginoon? Amen? No, yan. Mga nasa ating FB Live, mga nasa ating Zoom. But, the big difference now, we speak. Kaya nga, kasama ng tema natin, paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon anytime. Sa mga baguhan po, katotohanan po yun na ipahayag na, rebuild na, hindi na po ito sikreto yung muling pagbabalik ng Panginoon. Nangyayari na po ang mga katuparan ng mga hula, no, sa prophecy ng Bible. And wala kami pong hangad dito kung hindi kayo ay patuloy hikayatin. Na, sabi nga, ako, kasi galing ako sa ganung training Yung bang pipigain ka, pipigain ka para lumabas yung the best mo sa
iyong buhay o pagkatao. No? Yung training namin noon, piniga kami sa physical, piniga kami sa emotions, at may gustong gawin sa amin eh. Na someday daw, kami ay hindi kakanta pag nahuli ng kalaban, kami daw ay kung anumang pahirap, etc., ay kakayanin namin. No? And meron ang isang awit na laging pinapa-awit sa amin. Kinopya po yun sa pananampalataya natin yung awit na yun. Later times ko po yun ma-recall. Yung kanta namin doon, yun yung desire na verse 4. Although pinatalon ko na lang si Ma'am Ellen kanina sa verse 5 kasi nandito sila ngayon, no, mag-ina. Bibihira yung ganun na tandem. No? I hope yun ang desire nila. Ano ang pinagdaanan nila this week kay Brother Ruel. God bless you, Brother Ruel. Nagising ka pa, no, Brother Ruel? Dapat tulog na si Brother Ruel Pero purihin ng Diyos, so may pagagawa pa kay Brother Ruel. Ano po? Dahil for God's glory, natagpuan po yan sa loob ng van na wala nang malay. Pero papuri sa Diyos, ayan po si Brother Ruel ngayon. No? Marami tayo dito patotoo Tunay ang Diyos natin. And ano ang ating pinakamahalaga na tagpuan sa Diyos na yon na tunay na kinikilala natin? Sa lumang, simbahan ba na inaawit na madalas ng mga lasenggo? Di ba? Kasi nung kami sa academy, isang kanta yung pinapakanta sa amin I want to be lieutenant. I am decided to be lieutenant, to be lieutenant. Nung panahon na yun. No? Pero yun pala, yung kantang yun, atin yun Di ba? Kanta natin yun I am decided, di ba? To follow Jesus. Yun po yun pala dapat Pero yung sa amin, pambi-brainwash sa amin, ganun-ganun din naman ang pambi-brainwash ng demonyo sa mga Kristiyano pa rin yayaman ka pa, sige, hangarin mo pa yumaman, hangarin mo pa ganito, hangarin mo pa ganito, hangarin mo pa ganito. No? Kasi, yun yung pambi-brainwash ng demonyo. Hindi tayo i-brainwash ng demonyo na, sundin mo ang Diyos mo, sundin mo ang Diyos mo. Hindi po mangyayari yun. Hindi po mangyayari yun. At saan lang po tayo sa aspeto na pwedeng sabihin, balikan ko yung mga panahon namin ni Sister Michelle. David knows his secret of God, the secrets of God in his times, na meron siya isang tinataguriang lugar na gusto niya, dinidesign niya, makatagpo niya ang Diyos sa takdang panahon. At hindi lang sa mga panahon nang siya'y nagkasala, etc. Meron siya laging ganung puso. So, iambing natin ang sarili natin kay Haring David. Masigit na po ang mga pinaalam sa atin ng Diyos. Liban na lang talagang sinasawalang bahala natin ang mga katotohanan na ito. No? But here, I go back, meron kaming ni Sister Michelle na secret place kung maalala mo. Dunkin' Donuts. Pinag-iintay ko Sister Michelle doon. Maghapon. Basta yun ang tagpuan namin. Wala pa kasi mga cellphone noon Meron lang kami noon yung I just called to say I love you. Yung mga luma pang telepono, yung payphone, sa tabing tindahan nila Sister Michelle, makakita tayo doon mamaya. Sa ganun, mga ganun panahon noon. Si Ella, saan secret place mo, Ella? Festival? Kasi secret place din ni Dia yun yung festival, kaya pinuntahan namin last week, di ba? Tinignan niya yung Pixie Forest. Favorite niya yun Doon dati, down memory lane, doon kami. Yun yung kakayanan lang namin. Madala yung mga bata doon, no? Yung train, mabuti nga hindi kami sumakay ng train tsaka yung carousel. Nandun pa, buhay na buhay pa no? Yung carousel, tsaka yung train. And these are mga places na, sabi nga ng mga sikat na banda dati, di ba? Yung, there are places I remember. Diba? Ganun, May mga naalala kayo? Saan yung mga secret place niyo? Saan kayo nagtagpo ni Ninang Je? Ninang Je, saan kayo nagtagpo ni Brother Louie? O nagtatagpo lagi?
Si Ninang Mayan siguro dyan sa tindahan nila kasi nung nililigawan si Ninang Mayan ni Pastor Rico noon, Lasenggo, kainuman yung tatay ni Ma'am Mayan. So doon yun ang secret place nila siguro yung tindahan na yun. Ano? Sila Brother Bong, Sister Jane, saan secret place niyo? Saan yung nagtatagpo kayo ni Brother Bong nung tinatakasan niyo yung mga magulang ninyo? Kasi bawal eh, ayaw kay Sister Jane. Kasi Sister Jane, ni Christian noon eh, ayaw ng mga magulang, ni Pastor Bong. Oh, no, saan yung maalala nyo sa yung mga secret place natin? Kami ni Sister Michelle yun. Nung panahon na yun, doon kami nagtatagpo. Since 84 yun hanggang 86, 2 taon din kami doon nagtatagpo sa Dunkin Donuts na yun. Ano po? Mga pangyayari yun eh. Ano ba yung nilalaman noon? Yung halaga ng lugar. Pero actually, hindi yung halaga ng lugar eh. Ngayon nga, wala na yun eh. Garahe na lang yun doon sa Makati, yung tabi ng Dusit eh. Pag dumadaan na lang kami doon ni Sister Michelle, napapadaan sa Ayala, ano na yun, Glorieta. Tinitingnan na lang namin yung lugar na yun. Wala na doon yun eh. Yung dati naming tagpuan. Ano po? Sila, Sister Marie Brother Nerio, blessed anniversary. Saan kayo unang nagtagpuan ni Brother Nerio? Anniversary din nito mag-asawa na ito eh. Sa lumang simbahan ba? May hawak na punyal. Ano yun? Mga ganong kanta ng mga Lasenggo. Yeah. Kindly. Yun namang mga single pa, yung mga single pa, eh syempre, dadating ang pagkakataon kung bibigyan pa kayo ni Lord, no? Ng inyo talagang totoong partner. Pero mamaya may ipipresent ako eh, na vice versa. Alam niyo, isa lang, no, kahit sa sukdulan na ng kamatayan ni David. Kaya tanungin niyo kaya ako, Pastor, saan ang secret place niyo? Kasi i-define natin yung meaning ng tabernacle, yung place na yon, yung room na yon na binabanggit sa Bible, na kaugnay sa mga secrets of God. So, gagamitin natin paalaala ba sa ating lahat, lalo na sa mga baguhan. So, sa mga baguhan, lalo na yung mga kadalagahan natin, kabinataan natin, we hope ang maging secret place ninyo. Kasi God, family, ministry. Of course, pag nilagay ko sa principle ng love ulit, agape love, una muna ang Diyos talaga eh. Pero maraming naapektuhan dyan eh. I'm speaking sa mga Kristiyano ha. Kasi sa hindi Kristiyano, wala pa naman talaga yung issue sa kanila ang Diyos eh. No? Pero ang problema, alam nyo, ang sakit ng problema ng pastor, hindi naman yung mag-evangelize eh. Mabuti pa nga yung mga unbeliever, madaling papaniwalain eh. Yung mga Christians, naku, parang pagkahirap-hirap. No? At salamat, may secret place si pastor. Na kinakatagpo ko yung Diyos ko, parang si Moses, muntikanan, na hindi, na sabihin natin talagang si Moses ay umabot sa sukdulan, di ba? Kaya, salamat na lang, kahit nagmuntikanan siya, no, patayin ng Diyos sa umpisa, no, dapat papatayin siya ng Diyos eh, kasi medyo may katigasin din ng ulo niya noon eh. Hindi niya na circumcise yung kanyang anak, etc., mga ganon. And later times, ganon pa rin eh. Hindi siya nakatawid dahil pinukpok niya yung simbolo ng Diyos eh. No? So, andun. But Moses has that experience of that secret place of God. Tinakatagpo niya ang Diyos, etc. Literally, all the characters of the Bible were having their secret place with God. Kinakatagpo nila, lahat yan, propeta, etc., mga hari, lalo na si Haring David, nasa Psalms 27 ako ngayon ha, Ma'am Jane, verse 5. Now, overall, pinipresent ko yung idea ng secret place. Para makarelate lang tayo. Kami, dinaan ko kayo sa pep talk namin, mga pinagdaan namin. Kasi nandun yung halaga ni Sister Michelle sa akin nung panahon na yun. Hindi yung lugar. Yung panahon na yun. Ng isang minamahal mo. So, if you love God, you love your peleo, and then, supposed to be yung pangatlo, relational na lang yun sa need ng physical body natin eh. Pero yung eros love, yung mga ligawan ng mga kung sino-sino dyan, kabitan, immoralidad, fornication, hindi na yun dapat eh. Sa mga Kristiyano. No? Pero sa mga makamundo, hindi natin sila masisisi.
Kasi yun pa yung pang utak nila. Blinded pa sila sa 2 Corinthians 4:4. They're blinded by the God of this age. So hindi pa sila pumupunta doon sa mga pagawaan ng salamin. Ano po? Ah, yung malalabo ang mata dito. Hindi pa sila pumupunta. Kaya nga nadisgrasya ang panganay namin sa ano eh. Now, I would really relate this morning. Napakahalaga nito eh. Kaya tinatanong ni Pastor, at pakitanong ulit ang mga katabi natin. Saan na po ang inyong secret place ngayon? Siyempre, yung pasimula namin ni Sister Michelle bilang Pileo Love. Pero sa mga pampersonal natin, meron kayong matatawag na secret place. Pero I know for one, meron daw siyang secret place na pinagawa pa at talaga daw maghapon doon, nakababad, nagpiprayer, nag-ano, wow, ibang klase. Talo si Pastor. Ako, secret place ko, simple lang ako doon eh. Babasa lang ako ng minsan isang verse nga lang eh. Pero alam ko, nangusap ang Panginoon sa akin. Alam ko, nakatagpo ko talaga ang tunay na Diyos na inaawitan natin kanina. No? Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng oras, sabi nga nung kanta kanina, nangyari sa amin nila Sister Michelle. Narating namin itong katatayuan na ito. No po? Always, siyempre, sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kahit sa ministry natin sabi ko sa inyo, lagi walang makapagmamalaki. Walang makapagmamalaki. No? Ang Diyos ang nagpapatupad ng kanyang kaparaanan sa ating ministeryo. So, patuloy ako sa background na yon. And David in his lifetime, up to his experiences of life and death, ano ba ang heart's desire niya? Wala. Isa lang. To be in the presence of God. Yung tema natin, Revelation 16:15, mahalaga ba sa inyo? Na someday, liban dito sa ating mga devotional life, na hindi dapat pilit at hindi naka-journal dapat yun, sa takdang panahon, yun ang secret place natin At alam nyo doon, yung secret place na yun, napaka-pribilehiyo natin. Hindi natin mararanasan yung salot na ibubuhos ng Diyos sa buong mundong ito. Alam nyo, marami kasing Christians ngayon, ang kanila lang idea of salvation, pupunta sila sa Diyos sa takdang panahon. Hindi nila na-appreciate na itong chapter 16 natin, verse 15, kung hindi nagbabasa, pandagdag to sa atin. Alam mo, sabi nga ni Dia, natouch ako kay Dia the other, sabi niya, di ba? Na, sila ganun, may pinagkukwentuhan kami. Kaya sabi ko kay Dia, di ba the more Dia, dapat tayo na nandun sa presensya, sa biyaya ni Lord. Ang mas magawa pa natin yung pwedeng magawa. Kaya nga nagcha-challenge ako di ba? Alam niyo kung magiging tapat lang tayo lahat sa time, talent, treasure, marami pa tayong magagawa Sisiw lang yung pinapatikim sa atin ni Lord ngayon Ma'am, okay na ba? O parang mahina? Patagdagan pa natin ng isa pang split type. O sino kaya bibili ng 5-toner na yun na ganun kalaki, di ba? Kasi, ani natin to. Mamaya meron yan, kaugnay sa mensahe ko. O sige, dagdag ko na ngayon yan. Sabi dito, saan daw? Saan daw? Basahin ko lang. Dapat, pero nilid na ako Kasi napapunta ako sa idea na yun God knows where we store our riches. Isaiah 45 verse 3, Ma'am Jane. Saan nakatago ang inyong mga riches? Sa vault ba? Sa bangko ba? Sa butas ba ng pader nyo sa bahay? Yung mga pera ninyo? Saan nakatago? May secret place kayo na pinaglalagyan, di ba? Pero sa bahay kasi, yun nga, mga kasama ko, kung saan lang pinapatong ang mga alahas nila, ang mga nagkalat Pero ako, meron ako lagayan, kasi iniingatan ko yung sing-sing ni Mama. Kaya isa-isa ko lang itong treasure Isa lang itong treasure na ito, mawala na lahat sa akin. Itong sing-sing na ito, ay mapuputol na kamay ko dyan, nandyan yan. At kahit umaalis ako, suot ko yan.
Tapos pag may tumitingin sa akin magandang babae, ginaganyan ko yung mukha ko. Diba? Ginagawa ko yung dapat kong gawin. No? At hindi ako para magtatanggal ng singsing at binata ako. Diba? Punta tayo sa secret place dyan, sa mga tabi-tabi. Meron dyan mga, yun nga, yung uso ngayon dyan sa tabi-tabi. No? Yung mga mani, yung sogo ba yun? Yung mani na sogo. So, wala si Brother Jojo eh. Tinatanong ko, Brother Jojo, ano bang magandang, ay, huwag na tayo lumayo eh. Tawid na lang tayo dito sa Cowboys lair. Diba? Sana mga lugar natin na paborito natin puntahan pa, you know, the best siguro. Well, walang bias. Sabi ko nga, dun sa kausap ko nung isang araw dito, tinatanong nila, ha? Sir, 63 na kayo sa July? Yes. Eh, bakit karamihan po ng mga kasamahan nyo, kalbo na, bundat na, patay na, may sakit na. Sabi ko nga, maliban sa pag-iingat sa katawan, no, ang mga pastor ay mayroon kaming personal na tinataguri ang fasting. Sabi niya, ay, ganun po, para kayong Muslim, parang ganun. Sabi ko, hindi, yung fasting, maraming principles yun, maraming paraan. Kung kaya mong mag-fasting ng 80 days, mag-fasting ka ng 80 days. Kung kaya mo naman ng 40 days lang, 40 days lang. Kung kaya mo naman ng 3 days lang, o 1 day, 1 meal, para sa Panginoon. Hindi para sa kung ano, no? Kanya-kanya yun eh, na secret, sabi nga, secret, na po. And, ganun din po eh. Yung principle ng concept ng secret place. Saan mo kinakatagpo ang Diyos mo? And the best secret place is our hearts. No? Kung talaga po bang nakaupo na siya sa trono ng ating mga puso. Yung lagi kong dinidefine na 3 klaseng puso. Dati ganun tayo eh, nung hindi pa tayo Kristiyano. Ang puso natin, ang nakaupo dun sa trono, ang sarili natin. At si Kristo ay nasa labas ng ating mga puso. Yun yung unbeliever pa tayo. Kaya nga, huwag na natin sila balikan. Kasi, hindi pa natin natatanggap, hindi pa nila natatanggap ang Panginoon ng panahon na yun. Pero nung tinanggap natin, ito yung 2 issue na binabanggit ko kanina. Posibleng, pinapasok mo nga, tinanggap mo si Lord sa puso mo, pero nandun siya sa paanan mo, ikaw pa rin na nakaupo doon sa trono ng puso mo. No? Yung self pa rin natin ang nasusunod. At hindi pa rin siya Lord ng ating mga trono ng buhay. And, siyempre, ang pinakamagandang klaseng puso ay ganito, yung kina Maria. Asan lagi si Maria? Nandun sa paanan ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ang nakaupo sa trono ng ating mga puso. Pastor, ang hirap kasi talaga mamuhay Kristiyano eh. Kaya nga, kung sa isang paliwanag, tinatanong din ako madalas niyan eh. Yung word na yan, yung mahirap magpaka-Kristiyano. May solusyon dyan eh. Binanggit ko na yung 4 na yon kung mangyayari. Pero punta lang muna ako sa isang sagot dyan. Typical na sagot ko dyan, nadaanan niya ni Pedro. Kaya sinasabi ni Pedro, totoo yun eh. At sinasabi naman, magandang aspeto ni Pablo, you will suffer as a Christian. Talagang magsasuffer ka, ninong koko, yung, anong tawag mo doon? Yung timba-timba mong gin ba yun? Diba? Namimiss mo na ba, ninong koko? Diba? Lalo na pag pinapakitaan tayo ng commercial ng mga naglalamigan, ng mga kung ano-anong inumin. Pag pinakitaan ka na sa commercial ng mga malalaking bote na may katabing magandang babae, di ba? Parang luging-lugi na tayo eh, no? At yung babae nakasakay pa sa kabayo, mga ganun na talagang, grabe.
ang mga pangbabastos sa kababaihan na. Ano po? And yun eh. Yung concept na yun. We will suffer dahil sumusunod tayo sa Panginoon. May cross tayong dinadala, mga kapatid. Paalala lang po. Ang buhay Kristiyano ay hindi pasarap-sarap. Ano po? Alam nyo, I had been in the ministry in tagal na. Alam nyo, lungkot ako pag may mababalitaan ako na ganito, nagka-counseling ako ganito. Alam nyo, may 4 na na ginawa ang Diyos sa atin. Una, siya po'y namatay na para sa ating mga kasalanan. No? Tinitiyak yun. Pangalawa, kumpleto na ang Bible sa atin, 66 books po para alamin ang mga sikreto ng Diyos. Ha? Pangatlo, nasa atin na po ang Holy Spirit para tayo'y gabayan, i-convict, liban na lang ginigrib natin siya. No? At ang gusto pa rin natin masunod yung mga gusto natin sa buhay. Diba? At may pang-4, wala nang pagkukulang ang Diyos eh. 1 Corinthians 2:12, nasa atin na ang kaisipan ng Panginoong Hesukristo. Nakakataka eh. Pwede siguro, meron man tayo yung mga sin that does not lead to death na lang. Typical yun eh. Minsan, kasali ni pastor yun, normal yun eh, na emotions or ano. And kami, ongoing kami ni Sister Michelle eh, sa mga pag-uusap namin. Talagang pinapaunawa ko, ma, hindi pwede. Ito yung dapat. Ito yung dapat. No? Kasi mayroon minsan, idea, Sister Michelle sa akin, babanggitin. Sasabihin ko, ma, ganito yun eh. Pero sa kanyang pagiging ina, ito yun pa eh, dapat. Sabi ko, ma, unahin natin masunod muna yung will of God. Ang solusyon dyan ganito. Pero hindi natin din pa rin pwedeng ipanalangin. Ang solusyon lang sa mga ganyang problema, mamatay na yung kapartner. Hindi pa pwedeng pangunahan natin ng Diyos. Nawa, hihirit pa siya sa akin. Papanalangin ko pa, hindi nga pwede ipanalangin. Ayun nga. Ang issue pa rin, tungkol sa Diyos. Wala kaming pinag-aawayan niya na hindi ko siya nabigyan ng pera. No? Nakasupport ako, alam niya yan. Sabi ko nga ngayon eh. Kung sakasakali, anak, nandito kami, iraraos namin kayo. Pero ang issue dito eh. Diba? Ayoko mag-isip. Marami akong napatunayan eh. Pag naramdaman kong sinungaling ka, naramdaman ko scammer ka, talagang nagiging totoo yun. Discern ko. Kasi may discerning spirit naman ako eh. Diba? Pero pwede pa rin ako lokohin kasi ang pastor, tatanggapin ko anong paliwanag nyo eh. Alam nyo, meron akong alaga eh. Inalagaan ko yun kahit ganun siya. Medyo parang, term ni Sister Michelle, sinto-sinto. Inalagaan ko yun, pero masipag yun. Buhat yun. Pag pinakasuyuan ko yun, buhat. Dinala ko dito, pinagawa ko yung nilagari, pininturahan. Gumastos na kami dito, binayaran ko pa siya. Nung binago, hindi sumakto. So, sige. Tsatsagain mo eh. Unbeliever yun. No? Kasi yun yung kakayanan siguro ng pag-iisip niya eh. Wala siyang, hindi pa niya alam na siya ligtas na ng Diyos. Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi niya alam ang Espiritu ng Diyos. Hindi niya alam ang kaisipan ng Diyos. Ang laki ng kaibahan na po natin, mga kapatiran. Ano po? Iliban na lang, tayo talaga po ang mga nagpapabaya. Yun ang issue ko doon eh, yun sa dalawang aspeto na yun. Si Pablo, sinasabi niya yun, i-wrestle ninyo. At sabi niya sa Philippians, ano po ang sabi niya? Work out your salvation. Tinanong sa akin yan nung FS namin. Di ba? Sa gawa ba naliligtas? Hindi. Ligtas na tayo. Yes, proven fact na yun. Done deal na yun. Pero, ano sabi ni Pablo? I-wrestle nyo physically. Kung pag nagpipisikal kayo, so kung ano yung sitwasyon, ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat masunod na po sa ating mga buhay. I'm sorry, marami pa rin kasi akong alam eh. Marami akong cherubim eh. Di ba?
Marami akong serapim na nagpaparating sa akin ng kaalaman. And alam ko rin kung ang isang kapatiran ay nagsasabi sa akin ng totoo. Ramdam ko yun. Kasi, pasensya na po alam ko, ginagabayan naman ako ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 14 po yun. No? Paano mo sinabi yung pastor? Basahin niyo yung 1 Corinthians 14. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay napapangunahan ng banal na Espiritu. At hindi lang po kami sa aspeto. Although kilala niyo si pastor, hindi ko dala ang pakapastor ko, hindi niyo ako pinipidestal. Diba? All around si pastor sa inyo Pwede ako, di ba? Sa lahat ng aspeto. Gusto ko nga everybody happy Gusto ko maranasan pa natin lahat yung pwedeng maranasan sa Panginoon. Diba? And sa aspeto na yun, patuloy na naghihikayat ako na tayo lahat ay lumago. No? Kahit sa mga ilan kakausapin ko mamaya, may ipipresent ako na pamamaraan ng tamang pamamaraan sa Panginoon. No, yung aspeto. Pero siyempre, lagi naman yun, binabanggit ni Pastor yung mga pampersonal. Hindi ko kayo doon sinasakop Liban na lang kayo mismo yung nagsusumbong sa akin, nagsasabi sa akin. Tapos ina-assess ko yan Kung pampersonal yan, hindi ko yan pwedeng aksyonan. Kasi ano yan pampersonal yan Manalangin ka. Totoo po ito, gagamit ako ng isang ilustrasyon. Wala na ako pinapayo sa aming panganay, sa mga nakakaalam kay Eunice, kung hindi manalangin sa Diyos. Harapin niya yung kanyang pinasok na sitwasyong buhay may asawa. Hindi kami pwedeng mangialam sa kanilang nangyayaring buhay. Yun po yun. Pero pag once na may nangyari na hindi tama sa batas ng tao, doon lang po pwedeng umaksyon ang inyong pastor. Ngayon, sa mga workers, members, pag may sumbungan, ginigitnaan ko po kayo, alam niyo yung paraan ko ever since. Come August, madadagdagan na naman ako ng taon ng pagiging pastor ko kung wala pa si Lord. Ano ba? Gumigit na ako, nagpapayo ako, nag-aayos ako, yung isang ilustrasyong ginagamit kong pinagbabati ko pa nga minsan Kasi kung ako lang yung pastor na magpapaaway, ang dami ko nang pinag-aaway. No? Kahit nga yung mga bumalik na yan ngayon, wala yan nalalaman sa akin sa mga sinabi ng mga kasamahan nila dati sa akin. Wala kasi nandito sila dahil sa Panginoon. Binalik sila dahil sa Panginoon. Hindi sila binalik dahil siniraan ko yung kabila. And intay-intay lang po kayo sa mga magagandang balitang mangyayari. Ano po? Andun po yun. Pagpapatupad ng dapat na pagpapatupad ng mga kalooban ng Diyos. Pero pag nananaig pa rin po yung self-will, alam nyo, physically lang yun. Biruan na lang kami nga dito Sabi nga ni Sister Michelle sa akin isang araw, Pa, kasi yan ang notion sa iyo na mabait ka Sa ibang iglesia, hindi pwede yan. Yung ganon. Sabi ko, Ma, ano yan gawain ng Diyos yan Basta ang papakakailaman lang natin, yung moralidad. No? Kaya nga, I pray sa darating na millennial, iboboto niyo ako kasi, alam niyo, natouch ako dun sa message kahapon ng isang brethren. Yan ang pastor. Ginagawa yun sa kapakanan ng mga kapatiran. Ayan po, bago nating, ewan ko lang kung pag hindi pa yan sapat, padadagdagan ba natin? Sa kakayanan ng ministry natin. Wala tayong panghihingi sa politiko, kung ano-ano mga fundraising, patak-patak, etc., etc. Pero ayan po, patuloy na, pagpalain naman natin Panginoon. Na, tapatan na ngayon si pastor, medyo may pagka-propeta ako ngayon kahit hindi kayo nagta-tights, kahit kulang ang tights ninyo. Sasabihin nga, Pa, hindi mo ba nakukonsinti sila? Hindi, kasi ayaw ni Lord ng pilitan Ayaw ni Lord ng pilitan. Sila na lang ang kakarma nun. Nanakawan ng diablo pa sa ibang paraan. Nangyayari naman talaga At pag nangyayari, nalulungkot ako pag may nababalitaan ako, may sakit na
may ganitong nangyari. Nakakalungkot talaga eh. Ang tawag doon, sumusuka din sila. Imbis na ibigay nila kay Lord para doblehin pa ni Lord ibalik, hindi nila maibalik. Nakakalungkot. So doon lang, hindi ko na ano, kaya nga time, talent, treasure eh. Yung iba ganun din, hindi maibigay yung time. Kaya nga binalansin ni Lord ang Bible eh, di ba sabi ko sa inyo last time? Ang mayayaman, ang inaasahan na lang ni Lord yan, kung hindi maibigay yung time, maibigay yung tithes nila para may resources ang iglesia. Yun namang mga walang trabaho, no? Walang kakayanan, gagamitin naman ni Lord sila yung susustentuhan ng ministry. Sila yung, ganun yun eh. Equal balance. No? Yung talents for God's glory, kung kaya nyo nang ibigay yung mga talents ninyo, purihin ang Diyos. At kilala nyo si Pastor. Never ako sa inyo eh. Never ako namilit. Pero doon sa Iglesia ni Kulapu, pag hindi kayo nagta-tithes, pag late kayo dumadating, at pag hindi kayo sumama sa choir nila, yung choir nilang ganon, ano mangyayari sa inyo? Tiwalag kayo! Diba? Dito meron tayong noted, bago pa maging first offense. No, Ma'am Sandra? No? Tapos, pagkatapos ng first offense, meron ulit noted, second offense. Oh, galing ano? Meron naman, pagkatapos second offense, noted ulit, siyam na. Third offense, tsaka lang kami nagpapatupad ng DA. Baka lasing ibang kumpanya eh. Unang offense, hindi pa nga offense eh. Ibang klase. Ayan eh. Pakiunawa naman yung takbo ng ministry natin. Alam niyo mga kapatid, nag-open up na si Pastor ngayon. Tapatan na. Ang dami pa natin pwedeng gawin. Ang dami pang pwedeng gawin. Kung pagsasama-samahin natin yung tatlo. Time, talent, and treasure. Pero, masaya na ako dito. Wala na akong pananagutan sa Panginoon kasi kung ano yung pwede kong gampanan. Totoo yun. Merong issue eh. Hindi ko na lang Matagal na to issue sa akin, notion sa akin. Ang bait ko nga daw kasi everybody happy. Pero sa ibang churches talaga, may mga pinapatupad silang paraan. Tinry na namin dito yon lahat. Pero magiging unfair sa iba eh. Di ba? Totoo yun eh. God is partial eh. Ano siya eh? Partial. Yung impartial siya eh. No? Kanya-kanya na lang nga. Kung merong talagang uma-across the line, yung lumalagpas sa linya niya, someday, mag-a-account naman tayo kay Lord eh. Basta ako si Pastor, kaya nga sabi namin ni Pastor Rico, nila Pastor Bong, mga si Pastor Louie, yung Brother Joey, na pagdating namin kay Lord, pagharap noon, masyado kayo maiigpit. Lalo ka na, Pastor Rico, masyado kang hukumbitay. Diba? Di bali na, Pastor Rico, di ba? At least hindi tayo naging liberal. No, sige, pwede kayong mag-immoral, pwede kayong magkaabitan, pwede kayong ganyan, pwede kayong... At least kami, okay yun, mahigpit kami. Diba? Pero alam namin yun. Meron munang noted. Ang haba, haba. Sabi nga, 1,000 years in the Lord is a day in the Lord. No? And 77 times 7, bait ni Lord. Malay nyo, one of these days, for God's glory, lahat yan, haharap tayo sa Panginoon. And yung mga secrets of God na yan, ng pamamaraan ng ministry, ay mangyari. Ano yan, sikreto nyo, Pastor. Yan. Balik ako last Sunday. Meron pa ako next week kung walang aagaw, ha? Hindi ko alam si Pastor Rico kung aagawin yung linggo ko. Doon naman yung secret faults. Yan. Diba? Ano yung magandang moving pinanood ng marami? Yung Fault of this, Fault in the Stars. Dito muna ako. Ano secret mo? Isa sa secret mo, Pastor, liban sa mga secrets of God. I have a secret place with my God. Tandaan nyo yan.
I have my secret place with my God. Hindi yung kwarto ko, hindi yung sala ko dati. Hindi. Asan ang secret place ni Pastor? Ito po. Ito po. So, kung hangarin ako ng Diablo, although napapakinggan ako ng Diablo siguro, para akong vampira. Kailangan dito nyo ako sasaksakin. Sinaksak ako sa likod 26 na saksak sa likod. Hindi tumalab. Dito dapat, kasi ito secret place ko Itong puso ko. Ha? Kung sasaksakin ako ng demonyo sa susunod, dapat dito sa puso ko. Ano po? I have this secret place. I have this kantang hiding place. Pinost ko kanina. Hindi ko alam ko. Paborito nila Pastor Bong yun si Paul Wilcam Kaya nyo ba? Biglaan. Biglaan. Kakantayin nyo yan. Secret place. Pinost ko kanina Pero hindi. Tama na lang yung pakinggan nyo na lang yung kanta na yun ng secret place. I come running, Lord. Always lahat ng mga sitwasyon ng problema ni Pastor. I come running, Lord, in your presence, O God. Aba? In your presence, O God. Anong sitwasyon ni Pastor? Anong mga pangyayari? There's a lot here, Binabanggit dito. In Matthew 24, yung biblical prophecy would be looking, ang tao, from the Old Testament, they were looking for a secret place na tataguan nila. Well, siyempre, mag-word study muna ako. Nawala ako dun sa ilang idea kasi napasabak na kagad ako dun sa dapat ko ipaalaala. Ang sabi po dyan, a secret place is a place where yun, parang sa iyo, you can have that aspect of security. Diba? That aspect of assurance. No, na kahit anong nangyayari sa buhay mo, Pakinggan ko na nga ito. Agang. Naghang. Naghang po kayo. Naghang. Literal secret chamber. And in the NIV, sinabi doon Psalms 139:15, you made me in that secret place, yung womb ng nanay, na kung saan yung anak ay tinulman ng Diyos. Diba? And yes, we're back. Okay. Naririnig naman po. Amen. And then, ito po yung isang maganda, yung contrast ng Jeremiah 23:24, Ma'am Jane, na we cannot hide from God. Tandaan niyo po, we cannot hide from God. Alam ng Diyos lahat. Alam ng Diyos lahat. Kaya nga, kahit sa Matthew 24, di ba? Tatakbo sila sa ganoon, kahit sa Revelations, wala silang paroroonan. Wala. Ang Diyos lang po ang pwede nating takbuhan sa buhay na ito. And as I sum up lang po, yun nga mamanig si Pastor sa dalawang aspeto. Again, ulitin ko lang po. I'm speaking more sa mga brethren. Kasi ang Sunday, kaya tayo nandito, ito yung parang nag-mall kayo, kumain kayo talaga ng espesyal. Sa inyong mga bahay, laging pinapaliwanag ni Pastor yon, yung devotional ninyo, yun yung everyday na kinakain ninyo. Okay? Pag nagbabasa kayo ng Bible ninyo, nagdi-devotional kayo. Yun yung nourishment ninyo. Yung Sunday natin, hindi ito for evangelism. Liban lang may bago kayong kasamang kapatiran, kamag-anak, wini-welcome natin, pinapaliwanag natin ano yung pinag-aaralan natin dito. Pero yung typical, liban doon sa mga iba-ibang kapatiran. O hindi. Andiyan na yung signal ulit. Wala pa rin. Okay. So, hotspot pa rin. Okay. So, ayan po. I hope hindi tayo naapektuhan sa aming mga signal sa inyo.
And I pray na ririnig niyo po kami patuloy. Kapatawa nga si Pastor di ba? Kasi pagkabit na rin tayo ng ilan pang PLDT dito, ma'am, at saka Globe. No? Pero saglit lang kay Ma'am Mea yan, itatawag lang yan. Kasi sa likod, pero may nakita kami doon, mayroon parang, ewan ko kung dahil sa lakas ng ulan ng isang araw, isang short pants po, nilipad, pumunta doon sa ating fiber. Kaya parang naapektuhan po ang ating signal dito. Kasi binantayan ko naman po yung pagpapagawa ng wire doon. Binantayan nila Ma'am Ellen kahapon yun. Okay naman. But, abala po, siyempre, ng Diablo. But today, I hope hindi tayo napigilan lahat to be in God's secret place. Nandito tayo lahat. Maraming word po sa Bible ng tabernacle place na mga mahalaga. Inumpisahan yon sa Genesis, kung saan kinakatagpo, di ba? Nila Eva at Adan sa garden, ang Diyos. Tapos si Abel, etc. Nauso yung tinatawag na area, yung mga stones na pinapatong-patong, altar yung word, kinakatagpo ng Diyos ang mga hinihirang niya noon. Then dumating ang panahon, sila Abraham, gumagawa din ng mga ang kanilang altar, hanggang dumating na po sa panahon ni Haring David, ang tinaguriang ni Moses, yung tabernacle muna, yung tent, meeting place, papunta media revelation po di ba? Hanggang dumating sa templo na tinayo ni Haring David, templo na, doon na ang Diyos, kinakatagpo. And then giniba ng Diyos yun. No? So, pinagpatuloy ng mga Hudyo ang kultura nila sa sinagoga sila kumakatagpo. No? And then, historically, nawala yon. Pero ang mga Hebrew, Hudyo, na totoong Hudyo pa rin ngayon, meron sila mga sinagog. Pag gusto niyo makakita ng sinagog ng Hudyo, meron dyan sa Ayala. Punta kayo sa Ayala. Meron doon. May sinagoga ang Israel doon sa may area ng Ayala Avenue. Doon sa malapit sa BPI. Doon kasi ako dati nagba-Bible school sa kabila. Now, dumating na ang time, ang Panginoong Hesus, di ba? Dinadala niya sa garden, umakyat siya sa bundok. Meron secret place mismo ang Diyos ang Panginoong Hesus. Doon siya nagde-devotional. No? Kinakatagpo niya yung Ama. Mahalaga sa kanya, meron siya pinupuntahan. Kaya nga, binatupad ko na rin yan. Kita niyo mga retreat natin, workers, dinadala ko kayo doon sa mga lugar na yan. May garden, may beach. Si Lord mahilig sa beach di ba? Sa mga mountain, umakyat tayo, lagi Tagaytay, etc. Kasi, there is that presence of God na napakaganda. No? Huwag naman tayong OA. Marami dyan, OA aakyat doon sa Antipolo, mag-80 days fasting, pagbaba, wala pa rin pinagbago sa pagkatao nila Hindi din yun doon nakukuha. Nakukuha niyo po yung idea? Vice versa yun Kaya nga sabi ko kay Mama the other night, Ma, ang dapat mapatupad natin, yung kalooban ni Lord. At hindi yung mga paraan ng tao. Kasi lahat yan, magiging walang kabuluhan. I have so much to thank the Lord now. Dami kong alam, daming mga patunay na totoo yung Diyos natin. Tunay yung kinanta nilang Diyos kanina. No? Sa habang panahon, nangyari. Nag-aantabay na lang po talaga tayo. No? But, sige, Pastor, ano ba ang tatahakin pa ng ating ministry? Well, tapat naman si Pastor sa akin, yun yung legacy natin No? Pero ngayon, namamanik lang po ako talaga sa lahat. Pwede po ba, panahon na, tulong-tulong po tayo doon sa time, talent, and treasure na yon. Pag-igihin po natin, no? Hindi para i-burden kayo. Kasi, baka, kaya kayo po, ganyan pa rin, wala po kayo doon sa tinagurian na yun na secret place ng Panginoon. Wala ang
pagbunga ng banal na Espiritu, kasi nga po, wala tayo nun eh. Yung secret place na yun with God. Kinakatagpo natin siya. No? And totoo po yun eh. Yung time ng devotional, wala pong issue doon. Ang mahalaga, nakatagpo niyo yung Diyos kahit saglit eh. Pero, siyempre, may request si Lord, di ba? Can you not stay with me for an hour? Mas busy ang tao, no? O, sino na nakaya nitong 1 hour nyo talagang kinakatagpo ang Diyos? Wala, palagay ko. Huwag tayo maging ipokrito dito. Kahit si pastor, may time ako na saglit lang ako eh. Pero, I make it a point, nakatagpo ko ang Diyos sa puso ko. No? Dahil kung hindi rin po, tandaan natin, nakakalungkot, andyan ang dyablo para mangwasak, magnakaw, at pumatay. At ang pinapatay po niya, hindi naman po yung mga unbeliever eh. Patay na po yung mga unbeliever. Tandaan niyo po. Physical lang po na napapatay niya kasi automatic kanya na yun eh. Napahamak na. Ang gusto po niyang wasakin, ang mga Kristiyano. Gusto po niyang nakawan, mga Kristiyano. Gusto po niyang patayin, mga Kristiyano, sa pananampalataya. Patayin sa pananampalataya. Although protected tayo ni Lord, no? Sa buhay ni Job, protected tayo. Pero meaning yung ating spiritual. Nanakawan niya tayo ng saya, wawasakin niya ang mga pamilya natin. Kasi yung nga nakakalungkot minsan eh. Tayo na yung nasa Panginoon eh. Pero umiiral pa rin yung mga makamundong paraan. Kaya nga mga anak, mahalin yung mga magulang yung maka-Diyos. Mga maka-Diyos na magulang, ang liwanag eh. Ephesians, Colossians, Peter. Mga magulang na maka-Diyos, huwag niyong anuhin ang inyong mga anak. Kami, we tried our very best. Hindi din kami perfect ni Sister Michelle. But we believe pasado naman po kami. Pasado kami dahil nandito kami. Kilala niyo kami, ang pamilya ng inyong pastor. Kung ano yung paraan namin sa pamumuhay, ano yung narating namin ngayon. Dahil po, may secret place kami. So, sa kabuuan ng mga kapatiran, wala pong para ipamanik si pastor na mag-devotional kayo, etc. Find a secret place to meet our God. Hindi lang po sa ganung oras, but sa bawat aspeto ng kilos natin, maghapon, no? Siya yung ating kinakatagpo. And again, I speak, Ma, salamat sa pagmamahal mo nang ako'y inaantay mo. Mga panahon na yon. Pero Ma, the big issue there, sisingit ko lang ito ngayon. Na-answered prayer ka sa akin. Diba? Kasi, nang maunawaan ko ang aking kaligtasan, alam mo yon, binalik sa iyo ng Panginoon. Yung pagmamahal na yon. May mga sitwasyon ganun po eh. May ipapahabol ako isang magandang ilustrasyon bago tayo magtapos sa isang panalangin. Kaya po may 1 Corinthians 7, pag pinaliwanag ko yun doon sa mga FS namin, na kung kayo'y nagkaroon na ng relasyon bago nyo makilala Panginoon, at yung isang ay hindi pa nasa Panginoon, pwede nyo yung ituloy ipanalangin. Pero iba yung consequential na bago kayo nagpakasal, alam nyo na hindi dapat, pero tinuloy ninyo. At kung may consequence kayo ngayon, kargahin nyo po ang cross na yon na sinasabi ko kanina. No? At hintayin nyo ang magiging katugunan sa Panginoon. And I know today, marami tayo ditong na-answered prayer.
sa mga mahal sa buhay. So, always sinasabi ko, hindi tayo na dapat mawala ng pag-asa. Ang issue kasi dito ngayon dinidiin ko. Paalala lang po supposed to be Christians na tayo lahat dito Alam nyo, hindi ako bias kay Eunice. Ganun siya, nagtiwala, nagmahal. Although ang nasuway lang niya doon talaga, alam na natin lahat yun Ang ganda ng simula, siya pa nagsabing hindi daw siya nagpapapogi points. Ako nagbaptize. Tumanggap daw sa Panginoon. Walang problema doon no? Pero kung may genetic pala, yun ngayon yung cargo. Sabi ko nga kay Eunice, cargo mo yan, ate. Pagkatiwala mo sa Panginoon. And today, ate, find that secret place. Kasi somehow, may guidelines po kami ministry Pinapasakop namin siya sa mister niya kung ano yung mga prinsipyo ng mister niya ngayon. Kasi asawa na po Di ba? Hindi na namin pwedeng pakialaman. Asawa na So, cargo na po niya yun ngayon. And kami ngayon, nakasuporta lang po, nagpipray. Kung ano yung magagawa namin. May mga nagbibiro sa amin, Pastor, para kayong ginugoyo kasi ba't kayo pa rin nag-aalaga ng apo ninyo? Tumutulong kami. Tumutulong kami. Diba? Pero si Sister Michelle may hatol. Huwag nang masusundan si Aya. Diba? Kasi madadagdagan pa ang mga lahi ng hindi na dapat. I speak the truth this morning. Walang bias. Kami yon. Paano namin kinakaya ito? Meron kami secret place. Di ba? Sa anumang hirap, sabi nga ni Haring David, verse 4, how I desire, doon ako, Lord, sa presence mo. Yung ba desire natin na pag sa malapit, Brother Ruel, si Brother Joey, siyempre, ayoko maging bias. Isa na sa ating manggagawa yan Nung time na nawawala na yung pananaw niya at may saksak siya nun, Brother, bago ka nawala ng malay, Brother Ruel, anong naisip mo? Pamilya ko, Lord, pamilya ko. Ano ba? Ano ba ang unang naisip natin? Si David, ang ganda, Lord, one thing I desire. Yeah. Si Pablo, ganun din I press toward the goal. Anong mga nilalaman ng puso natin? Anong secret place? Si Sister Michelle ang ganda, sabi niya sa akin, pareho naman kami. Para hindi na mahirapan yung mga anak namin. Sabi niya, gusto ko pag kinuha ko ni Lord, heart attack. Para daw, wala nang pahirap. Pero sabi ko, wag mong isipin yan. Kasi si Lord ang magpapatupad ko anong karamdaman tayo ko niya kukunin. So kung dadaan man tayo, panghawakan lang natin na ang anak ng Diyos hindi nahihirapan mamatay. Totoo yun. Marami na kami na prebang ganun Ang totoong anak ng Diyos, hindi nahihirapang mamatay. Kaya totoo din yung kasabihan na yun, yung mga hinayupak sa mundong ito. Ang hirap nung kamatayan nila, di ba? No? Makikita niyo yun, pahirap. Lubog pa sa utang, ganun. No? Pero yung mga nasa Panginoon, wala Di ba? Sir, hindi naman para panungkutin kita, di ba? Si birthday, yung gano'n nga, birthday ni, di ba? Payapa, di ba? Nag-pray lang tayo. Nadagdagan lang record ko. Yung gano'n. Yung gano'n. Payapa Pero yung talagang, sorry, sa mga nakakapanood po sa amin sa YouTube, ang pastor pong ito ay mayroong secret place. Kaya hindi po ako napapatumba ng dyablo. Kaya,
Maraming salamat, hindi ko nahadlangan ang mahalagang mensahe mo sa araw na ito. Hindi po naging dahilan ang internet dahil salamat Lord. Ang mga pinagkakagastosan namin sa ministry ay may mga paraan po to substitute. Lalo na po ang ating hotspot na nagamit po sa bahayan po namin at nakita namin mga kapatiran ng umaga, yung mga may kakayanan na po sa Zoom, pero alam ko Lord, yung kahit na nasa FB Live, kumakarapalin na po nila na makasama sa amin sa Zoom, kakayanan din po nila. Ano ba naman po yung once a week, mag-load sa Zoom, kasama namin, makita namin sila. Pero thank you na rin Lord, kung nasa FB Live lang po sila. Salamat po. Yun lang po ang kaya nila. Muna, hanggang sa takang panahon Lord, kaya na rin nilang ibigay lahat. Time, talent, and treasure nila. Lord, sa aming lugar, Lord, masaya kami, hindi kami man may umuupa. Kasi iwanan din naman po lahat ito eh. Posible pong pag-away-awayan pa ang bibiling property. So, kontento kami, Lord. Kontento kami. Salamat, Lord. Hindi kami kulang sa gamit. Nandito lahat. At alam niyo po yung kaparaanan namin. Wala kaming mga panghihingi. Pero Lord, pwede sabihin, Pastor, ba't nagpapaalala kayo sa tithes? Lord, responsibilidad namin yun, magpaalala. Sa mga dapat na po, sa mga baguhan, typical, inuunawa namin hanggang kayanin nila. Pero Lord, sa matatandang Kristiyano na dapat, alam ko dapat naman po, may bigay na nila yung dapat. Yung pong tamang tithes, at saka yung mga hindi pa po talaga nagta-tithes, makapag-tithes na po. Para marami pa po kaming magawa. Yun naman pong talents, praise the Lord, open kami dito, Lord, sa mga gustong maglingkod. And Lord, sa kanyang mga oras. Maraming salamat, Lord. Alam namin, marami na kaming mga brethren na binibigay ang oras nila pag Sunday. Yun nga lang, FB Live, ilan na lang po sa Zoom. Pero ipapagpatuloy po namin ito. And hindi pa po kami nag-o-open kasi maliit lang po talaga lugar namin. Lord, alam niyo yun. Lagi namin kayong kakatagpuin doon sa secret place na yun. Hihiling lang kami, Lord, hihiling. Hindi kami mananalangin na mamatay na, Lord, para mapalaya. Hindi kami ihiling, Lord, na hindi kami mananalangin ng ganito, Lord. Hindi po, ihiling lang kami lagi. Tatakbo lang kami sa inyo lagi, tulad ng awit kanina. Tulad ng awit, Lord, doon po sa pinost ko, Lord, na secret place. Lord, maluwalhati ka, maluwalhati ka. Lord, at alam mo yon, maraming salamat, Lord. Yung Psalms 27, Lord, napatunayan ko yan, Lord, hindi po magwawagi ang masama. Kami po, as of now, ay nakatayo sa iyong biyaya. At marami kaming balita, Lord, na ang gawa lang po ng tao ay hindi tatagal at wasak. Lord, salamat. Alam ko po, kahit yung lugar, never pa kami binaha dito sa Balibago. So, lahat po, for your glory. Maraming salamat, lalo na po kay Nanay Gia na ginagamit nyo. Lord, ito po yung patunay. Alam namin na mahal kayo ni Nanay Gia sa isang Diyos na kinikilala niya. Kaya ginagamit niyo siya parang Nebuchadnezzar, Lord. Para kami po dito ay patuloy na pagpalain din po sa lugar nila. At maraming salamat, Lord. Sa mga kapatiran, alam niyo po yun, Lord. At Lord, namamanik ako. Panahon na po, magtulong-tulong kami. Lord, mamaya po, papagpalain niyo po muli ang aming children's room. Nasa ayos na po namin. Ngayon, pangunahan lang po ng council mamaya sa isang panalangin. And lahat po, sunod-sunod po, pwede pang magawa habang inaantabayanan po namin ang inyong muling pagbabalik. Maluwalhati ka, O Diyos, maluwalhati ka sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. And amen. So, kasama po ng mga nabanggit, pagkakataon, so sa araw pong ito, aming pagbati sa pangkalahatan at dadalawa lang po ang may selebrasyon. Una nga po, siyempre, tinagurian nga po kanina natin na ginamit kong ilustrasyon. Timely, yung kanyang binasa.
patuloy po niya napapatunayan yung tunay na Diyos na yun. So, a blessed birthday kay Ma'am Ellen. Andyan po. O, kita nyo. Multitasking. Ma'am Ellen, blessed birthday. Labas ka na muna dyan. Papalit ka na muna para sunod-sunod na po tayo sa ating mga pasasalamat. And then, syempre, likewise, ang